Alam niyo ba na ang isa sa pinaka-controversial na boses noong World War II ay isang Filipino-American ally pala? Ikukuwento ko sa inyo ang hindi pa nasasabing istorya ni Tokyo Rose at ang mga Pilipino na nakasalamuhan niya. Nagsimula ang lahat kay Eva Toguri Dakino. Ipinanganak siya sa Los Angeles, July 4, 1916, anak ng Japanese immigrants. Matapos mag-graduate sa University of California na may zoology degree, plano lang niya bumisita sa Japan para tingnan ang isang kamag-anak na may sakit. Pero iba ang plano ng tadhana. Inatake ang Pearl Harbor at na-stranded siya sa Japan. Bigla siyang naipit sa dalawang bansang nag-aaway. Parehong pinilit siya ng dalawang gobyerno. Ang Amerika ayaw kumpirmahin ang citizenship niya. Ang Japan naman gusto siyang ipaubaya ito. Pero matigas si Eva, tumanggi siyang talikuran ng kanyang US citizenship. Para makasurvive, nagtrabaho siya bilang typist sa Radio Tokyo. Doon siya na-recruit para sa The Zero Hour, isang propaganda at entertainment show para sa Allied troops. Kasama niya sa ere ang ilang hindi inaasahang kasama. Media Group, Major Charles Cousins, Archival Photo, Captain Wallace Ince World War II Portrait, Group of Allied Prisoners of War, distribute equally. Major Charles Cousins, Captain Wallace Ince, at Lieutenant Normando Reyes, isang Filipino broadcaster na dating Voice of Freedom. Si Reyes nga pala ang announcer ng pagbagsak ng Bataan noong 1942. Pero heto ang plot twist, ang pangalang Tokyo Rose ay hindi lang para kay Eva. Ang mga Allied soldiers, lalo na mga Amerikano, ginagamit ito para sa kahit sinong babaeng broadcaster sa Japanese radio. May mga alamat pa nga ng isang Manila Rose na lumabas sa mga tropa. Sa kabila ng intensyon ng propaganda, sinasabi ng mga pag-aaral na hindi naman talaga nito sinira ang moral ng Allied forces. Sa halip, nakatulong pa nga ito sa Allied intelligence para malaman kung ano ang alam ng mga Hapon. Pagkatapos ng giyera, sinubukan ni Eva na makasurvive sa pamamagitan ng pagbibigay ng interview bilang Tokyo Rose. Pero sa halip, naaresto siya. Dahil sa kaunting ebidensya, pinalaya siya. Pero ang galit ng publiko ang nagtulak sa kanyang pagkakakulong dahil sa treason noong 1949. Siya ang naging ikapitong tao sa kasaysayan ng US na nakulong dahil sa krimen na ito. Pero naghihilom ang panahon. Noong January 19, 1977, ganap siyang pinatawad ni US President Gerald Ford. Para naman kay Reyes, pinaghihinalaan siyang Japanese spy pero na-clear, kalaunan ay naging US citizen, at ang kanyang abo ay nakabalik sa Corregidor. Puno ng hindi inaasahang twists ang kasaysayan. Kung gusto niyo pa ng ganitong mga kwento, tingnan ang link sa ibaba.